Ika-6 na kabanata, si Basilio. Nang sumapit ang madaling araw at nagsimula na ang pagtugtog ng mga kampana para sa simbang gabi, si Basilio ay tahimik na nagtungo sa gubat ng mga Ibarra na nabili na ni Kapitan Tiago nang samsamin iyon ng pamahalaan. Siya ay pumunta sa isang malaking puno ng baleteng nakatayo sa gitna ng gubat at huminto sa harapan ng bunton ng mga bato. Inalis niya ang kanyang sombrero at taimtim na nagdasal sa puntod ng ina na una niyang dinadalaw tuwing umuuwi. Araw-araw at halos sa lahat ng sandali sa nakaraang 13 taon, naaalala niyang sa pook ding iyon at sa gabi ring iyon habang nagsasaya ang mga Kristiyano sa buong daigdig nang malagutan ng hininga ang kanyang inang nabaliw. May dumating na taong di niya kilala na nag-utos na gumawa ng siga. Bagamat sugatan at pipilay-pilay, sinunod ni Basilio ang utos at nanguha ng kahoy sa gubat. Nang siya'y bumalik, nadatnan niya ang isang bangkay ng lalaking di rin niya kilala sa piling ng bangkay ng kanyang ina. Tinulungan si Basilio ng lalaking matangkad, mapupula ang mga mata, maputla ang labi, at matangos ang ilong sa pagsunog sa bangkay ng lalaki at paghukay ng paglilibingan ng kanyang ina. Pagkatapos, binigyan siya ng kaunting pera at inutusan siyang umalis na sa pook na iyon. Napakalungkot ng araw at gabing iyon. Ulilang lubos, nilisan ni Basilio ang bayang may mga may kapangyarihang labis na kinatatakutan niya. Lumuwas siya ng Maynila upang paalila at makapag-aral na tulad ng iba. Sa kanyang paglalakbay na puno ng ligalig, gutom at di pagtulog ay naaalala niya ang kanyang mga kasawian sa tuwing nakakatanaw siya ng mga gwardya sibil. Nang sumapit siya sa Maynila, may sakit at gulagulanit at marumi ang kanyang damit. Sa sobrang hirap at gutom ay ninais niyang magpasagasa sa mga karuwaheng dumaraan. Sakto namang dumaan ang karuwahe ni na Kapitan Tiago at Tia Isabel. Kapapasok pa lamang ni Maria Clara noon sa kumbento at pauwi na sana ang mga ito nang makita sila ni Basilio. Sa awa ni Kapitan Tiago at sa kalungkutan buhat ng pagpasok ni Maria Clara sa kumbento, kinupkup niya si Basilio. Pinatuloy sa bahay at ginawang utusan ng walang sweldo kapalit ng pagpapaaral sa San Juan de Letran. Sa unang taon ng kanyang pag-aaral ay wala siyang nabibigkas kundi ang pangalan niya at salitang adsum o narito po. Minamaliit din siya doon dahil sa kanyang luma at gulanit na kasuotan. Gayunpaman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksyon. Nagkaroon siya ng isang gurong Dominikano. Minsan ay tinawag siya nito upang lituhin sa pagtatanong ng leksyon, subalit sinagot ito ni Basilio ng tuloy-tuloy at walang kagatul-gatul, kaya tinawag siya nitong loro dahilan upang magtawanan ang buong klase. Nang minsan pa siyang bigyan ng guro ng nakalilitong katanungan, ay muli niya itong nasagot ng walang kagatul-gatul. Tila naman napahiya ang propesor dahil sa husay niya. Dahil dito'y napahiya ang Dominico at sumama ang loob kay Basilio. Nagkaroon pa nga sila ng alitan at hamunan sa laban ng gagamitan ng sable at baston. Natutuwa naman siyang iniharap ng mga mag-aaral sa kanilang propesor. Magmula noon ay nakilala na at nakatuwaan si Basilio. Siya ay nagkaroon ng markang sobresaliente. Dahil likas na masikap sa pag-aaral si Basilio, ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat na sa Ateneo Municipal. Namumuhi kasi ito sa mga praile mula nang magmongha si Maria Clara. Doon ay pinili ni Basilio ang pag-aaral ng medisina dahil ito rin naman ang kanyang hilig. Sa kanyang 3 taon ay marunong na siyang manggamot, kaya nang makaipon ay nakapagbihis na ng magagarang kasuotan. Nasa huling taon na ng pag-aaral ng medisina si Basilio at kapag nakatapos siya'y balak niyang pakasalan ang kasintahang si Huli. Nasa gitna siya ng ganoong pagmumuni-muni nang bigla siyang makarinig ng kaluskos sa di kalayuan. Nang tignan niya ang direksyon niyon ay may nakita siyang isang anino.